May plano lang sana akong tumingin. Pero alam mo naman ang buhay ng kolektor, ang ending. Halika't samahan nyo akong libutin ang Max Collector Collector's Con Year 4 mga tol. Mula sa rare anime figures, hot toys, gunpla, trading cards, hanggang sa iba't ibang collectible brands, halos lahat ng hinahanap ng isang kolektor nandito na. Bilang kolektor at anime fan, syempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataong silipin kung ano ang meron sa loob. Habang nag-iikot-ikot ako, mas lalo kong naintindihan kung bakit dinarayo ang event na ito taon-taon. Bawat booth may panibagong tukso. Alam ng bawat kolektor, delikado ang ganitong lugar. Mayroon din pala sila ditong mga display cases kung saan makikita mo ang iba't ibang klase ng laruan. Bukod sa mga anime toys, meron din ditong mga Marvel, DC, Teenage Mutant Ninja Turtles at marami pang ibang toys. Wala naman talaga sa plano kong bumili nung araw na yan. Ang sabi ko lang, iikot lang ako at titingin. Pero sa dami ng tinda na toys dito, kaliwat kanan, imposibleng hindi mo makita ang paborito mong karakter. Ang ending, ayan, nabudol tayo. Pero honestly, wala akong pinagsisisihan. Isa rin to sa saya ng pagiging kolektor. Hindi mo kailangan umuwi ng maraming bitbit. Minsan, isang kiss lang na talagang gustong gusto mo, sapat na para maging worth it ang buong pagpunta. Sa totoo lang, habang umiikot ako, napapansin ko kung gaano ka-active ang toy community. May mga collectors na naghahanap ng rare pieces, may nagkikwentuhan tungkol sa collections nila, at may mga pamilya at barkadahan na sabay-sabay nag-e-enjoy doon habang naghahanap sila ng mga toys or kung ano man yung kinokolekta nila. Ang sarap makita na ganito kalaki at kasigla ang collecting scene dito sa Pilipinas, di ba? Kaya't kung hindi ka pa nakakapasyal dito tol, may tsansa ka pa kasi till Friday pang event, July 30. Kaya pwede ka pang humabol. Malay mo, nandito na yung toy na hinahanap mo para sa collection mo. O di naman kaya, pwede kang kumopya dun sa mga display cases nila kung paano nila sinasalansan or dinidisplay yung mga toys na nakukolekta rin nila. Kagaya nitong mga nasa display cases na pinapakita ko sa inyo ngayon. Samot-sari yan, halo-halo, pero tignan nyo, napaka-organized at napakaganda ng pagkaka-display nila. Kumbaga, pinag-isipan din nila kung paano nila isasalansan yan sa bawat case. Para sa akin, napakasaya rin magpasyal sa mga ganitong klase ng event kasama mo man ang iyong barkada o ang inyong kapamilya kasi nakakatanggal talaga ng stress kapag nakakita ka ng mga ganitong klase ng mga display ng toys. Nakakatuwa rin dito sa mga ganitong event kasi hindi lang puro bentahan ang makikita mo dito. May mga sellers din na masayang nakikipagkwentuhan sa mga collectors tungkol sa mga kanilang collections or nagbibigay sila ng recommendations at nagbabahagi din sila ng mga alam nila tungkol sa mga figures at collectibles na binibenta nila. Kaya kahit wala kang balak bumili, marami ka pa rin matututunan sa mga ganitong klase ng events. At kung hindi nyo pa nasusubukan pumunta sa mga ganitong collectors events, highly recommended ko talaga. Hindi lang dahil sa mga mabibili mo, kundi dahil sa experience, sa community, at sa excitement habang nag-iikot ka. Kayo mga tol, ano ang pinakamalaking budol na nakuha ninyo sa isang toy or collector's event? I-share nyo naman dito sa comments, baka pareho tayo ng weakness, di ba? Hanggang dito na lang muna itong video na ito. Hanggang sa susunod nating mga adventures. Kita-kits sa susunod na paglibot natin sa mga toy events. Bye mga tol!